Sige po, magandang umaga sa lahat. O yung Manong Frank, ilang taon na ba si Manong Frank na wala sa atin? Andito. Ilang taon na? 5, diba? 2021 eh. Oo, malimas taon na. Oo. Taon-taon naman ay ginagawa natin doon para kay Frank, para sa atin lahat, para din sa kanyang mga ginawa sa atin. Sige po, ako po si Mora, isang magkasaka po galing sa lalawigan ng Quezon, magkasaka sa Liugan. Typical pong magkasaka. Ang akin pong gagawin ngayon ay pagkukwento kasi una-una mayroon ako sanang kaya lang nagka-problema yung aking email. Tapos ay hindi naman ako maalam magsulat ng ganito kaayos, kaya kwento ko na lang po ang gagawin kung ano nangyari. Masanay po ako dun sa pagpapaliwanag kung kukulig ito dun sa panahon po ng panahon ni Pangulong Marcos, yung bagong lipunan. Kasi pag hindi natin sinawalan doon sa ganong kwento, mahirap intindihin ang kukulibi. Yun po agad ang nito. Si Pangulong Marcos po nung panahon na yun, na magdeklarasyon ng bagong lipunan, mayroon siyang core program. Kaya tama-tama sa ginawa nating confronting the crisis in the Philippines agriculture. Sa pag-unawa ko po at pagkakilala ng panahon sa usapin ng pagkasaka sa agrikultura, nagsimula talagang agrikultura na pagbasa ay noong panahon ng Marcos. 1972, September 1972, doon na nagkaroon ng pagbabagsak ng isang agricultural crisis na nakadiligit sa usapin po ng mga kapanalig niya. Yung iba nabanggitan ni Madam. Kapanalig po niya kasi hindi pala pa naman WTO noon eh. Ando kaagad po yung kay Pangulong Marcos na pagbibigay ng agricultural interest, hindi pa sa mahihirap, hindi pa sa mga mag-asaka, kundi sa kapanalig niya sa crony noong panahon na yun. Pangalawa ho, kaagad-agad niyang yung binhi ng nationalism noong panahon ni Marcos, pinasag kaagad niya. Yung pagiging nationalismo ng isang pagiging leader sa bansa natin para paulit na agrikultura, ay sa unang bumasag yung binhi na lalabing nationalismo natin, binasag yung panahon ni Marcos. Dahil mula po noon, inilagay niya ang tatlong core program. Anong core program ng panahon na yun? Una pong core program ay yung masagana, ay yung PD27. Sa PD27, sinasabi niya, kaagad-agad babaguhin niya ang hugis at deliberasyon ng magkasaka pagpapatupad ang reforma sa lupa sa kanayunan, sa ilalim po ng PD27. Pero kaagad-agad din po, sinabi ko nga kanina, yung pakinabang sa PD27, diligate na kaagad yung malaking bagay ng lupa ng Pilipinas sa mga landlord. Luzon, Visayas, Mindanao ng mga landlord, binigyan po kaagad niya, tinakpan niya ng program sa po ng PD27. Bakit po? Alaman po ng PD27 ang cover nito ay rice and corn lamang. Para at least lamang maliliit ang cover ng PD27. Yung malalaking plantasyon, malalaking sugar plantation, cocoa plantation, hindi po nasama sa reforma. Nandun po sa mga kanyang kapanalig o mga kronetag natin sa kanya. Agad-agad yung mga mag-asaka, yung mga dukha, ay naiwan po na naghihirap sa kanyang dating pinagwalang pag-asaka. Maliliit na lupain ang kanyang binigay sa mag-asaka. Rice and corn lamang. Yung malalaking lupain, korporasyon, plantasyon, lahat po ay nag-exempt ni Marcos ng panahon na yan. Pangalawa ho, na ibinigay ng program. Sabi nito, paula rin ang mag-asaka sa palayan. Dito po ang ginawa ng program, Masagana 99. Pero ang una pong binigyan ng pakinabang na Masagana 99, hindi pa palakihin ang alin na mag-asaka para magkinabang yung mag-asaka. Kundi, yung pakinabang mismo ng paggamit ng abono pestisidyo, binigay sa kapitalista. International at local capitalist, yung usapin po ng paggamit sa sakahan. 99% ng gamit abono pestisidyo, nasa kanyang kapanalig na negosyante. Kagat-agat ibinigay doon ng Marcos, hindi ibinigay sa mag-asaka yung pakinabang. Kung sa pakinabang, nung usapin ng abono, dapat meron siya organic fertilizer na siya gumagawa. Inaasa po niya sa importasyon ng Monsanto, malukal na gagawa ng Yorkial. Doon pa agad ibinigay yung malaking bahagi ng 19, alas 2% lang nabigay sa mag-asaka na ani. Tapos nangaanihan wala ka nakagad kita. Kung wala kang ginagamit abono, pagka-ani mo, may naman kayong bayo mo. Nung magkaroon ng abono ng Saga 99, ang mga mag-asaka naging magsasako na lang. Pagkatapos ang ani, tapos agad ang pera, tapos agad magbayad, doon lang natira sa kanya. Yun po yung pangalawang core program niya. Pangatlong core program po, sabi ng Marcos, meron na ikang
program tayo sa mga mag-asaka sa Niyugan. No? Then ang mag-asaka, anak na magnaniyog, hindi makatapos pag-aaral, nakapasok na nakatinilas, kulang tinilas, laging abang kalaga ng mag-asaka. Ginawa niya ang program, yung Coconut Levy. Ang Coconut Levy po, isa sa core program niya. Ang pamamaraan po ng Coconut Levy noong panahon na yun, lahat po ng yung kumbatas, ang gumawa ay ang gobyerno. At saka ang program ang gumawa ang gobyerno. Saan magagaling ang pondo ng Cocolibig? Sa interest po ng COPRAS na ginagawa ng mga magkasaka sa Niyugan. Paano ang pamamaraan? Ang nag-implement po nito na may program na under office of the po ng Pangulo noon, ang nagpatupad nito para implement ito ay yung Philippine Coconut Authority, ang tama ko ng PhilCOA. Sa tulong po ng DA, sa tulong po pa ng Prime Minister pa tawag sa kanya. Ngayon, ipinatupad ang Cocolibig mula sa tabing kalsada hanggang pataas ng kanayunan sa ngalan po ng pagkaltas ng presyo ng Copras. Halimbawa, isang kilong Copras, kakaltas ang 60 centavos. Cocolibig, buwis na mag-asaka para matikon ng Cocolibig. Ay ilang bilyon tinulada ang tinaanin mo taon-taon sa Pilipinas. E di bilyong piso agad ang makukuha mo sa 60 centavos pa lang yun. Diba? Napakalaki. Walang magawa ang magsaka, obligadong pagkabinta mo ng iyong produkto, ng iyong Copras sa mamimili, agad kaltas na ng 60% yun. Pupunta na sa libig sa buwista na magkasaka mula sa Niyugan. So, yun po ang pinakamalaking pera noong panahon ni Marcos na nakuha ng legal, ang tawag namin legal na pagnanakaw sa mga magkasaka, automatic kakaltasin. Ito ang laki, agad-agad po, 1986 pa lamang, 6 billion pesos na kagad ang nakahawag sa kanya. So, pangalawa, paano paunlarin? Ang panawagan po ng panahon na yun, sa Cocolibig, paunlarin ang magkasaka sa Niyugan at industriya ng niyog sa Pilipinas. Pero ang nakakalungkot po, gumawa po sa agad ng dalawang program. Ang program na ginawa ng panahon na yun ay dalawa lang. Isang scholarship na mga magnaniyog daw, 85% na ba rin pataas, karamihan sa anak ng hindi nakapasok sa Cocolibig kung sa eskwela. Pangalawang program po na ginawa niya ay yung sa po ng insurance. Kapag naputulan ka ng kamay, namatay ka, saka ka makakuha ng 15,000. Pagpatay ka na, o di ka na-accidente. Kasi paano bang pag-unlad yun kung ganun mangyayari? Isang pag-unlad na programa sa Niyugan, magkakaroon ka lang ng pakanatong doon, pagpatay ka na, o di ka pag-accidente ka. So ibig sabihin, dalawang program, scholar at saka yung insurance, hindi siya pag-unlad na mag-asaka at hindi rin siya pag-unlad ng coconut industry sa Pilipinas. Ang ginawa ni Marcos noon, inilagay niya sa 40 holding company, syempre ka ng Cocolibig, Coco-Life, insurance, lahat yan. 14 po, 40 holding companies noon, inilagay ang pera ng Cocolibig. Ang masakit po, yun po ay pera ng mag-asaka sa tulong po sa tuwa ng gobyerno at ng mag-asaka. So dapat po, kung ganon, ang program, batas, ay ginawa ng ating gobyerno, ang pera mula sa mag-asaka, dapat magkatulong ang gobyerno mag-asaka sa usapin ng proyekto. Yan po ang dapat at hinahanap namin. So ano nangyari ngayon? Ang nangyari po ngayon, mula noong panahon ng Marcos, wala pong approve na batas, lahat lang EO. Nagkaroon na po na approve na batas panahon ni Duterte. Sapagkat pangako po ni Pangulong Duterte, pag sinaging Pangulo, siya ang unang magbabalik o siya ang unang gagawa ng batas para maibalik yung Cocolibig sa mga magkasaka. 11.524 ang batas. Napasok namin sa Bundok Peninsula kasama si Basco. Nangako sa amin ibabalik daw niya ang Cocolibig sa ngalan ng batas. So nangyari, in short, nakapagawa mo ng batas. Pero yung paggawa ng batas, yung aming proposal sa Senate, hindi pumapasa. Ang pumapasang version noong panahon na yun ay version po ng mga sindero at saka mga landlord at kapitalista na batas sa Cocolibig. So ang gusto po namin, una, dapat po ay merong kinatawan ang mga mag-asaka sa Tasman Committee. Una yun, sapagkat may gobyerno dapat sa Tasman Committee, may mag-asaka, bilang mag-asaka at gobyerno, dapat sa Tasman Committee, nandun kami dalawa. Para alam namin kung saan napupunta ang pera namin na pinangangalagaan ng ating gobyerno. Pangalawa, dapat ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura. Isang opisina sa loob ng Pangulo, sa ilalim ng Pangulo na ang gawin lang niya paunlarin expert para sulupin po na ng cocoa industry. Mula sa lokal na pagpapreso, hanggang sa national, hanggang sa market, hanggang sa planting, solo program para paunlarin ang coconut industry sa Pilipinas. Hindi po, yun po ang proposal namin pangalawa. Pangalawang proposal namin na ginagawa dito
scholar dapat malinaw, wala kang average, dapat lahat mag-asaka sa insura, mag-asaka sa nyugan. Lahat dapat. So anong nangyari, nung matapon na po ang batas, unang ginawa ng Pangulong Duterte, ginawa kaagad-agad niya, sa halip na gumagad ng batas, na ipasa sa Kongreso, na, sa Senado at sa kanong PAICAM, aproban, yung batas namin, kaagad-agad, nagkaroon ng gilingan sa Congress, sa Senado. Ang pumuto lamang sa amin, sa batas namin, dalawa lang, si Keiko lamang at si Rizal de Veros. Nung sumasalubong sa amin, yung mga senador, kami ikakait sa inyo. Inyo naman yan, ibabalik namin sa inyo. Halos 99% ng mga senador sumusuporta sa amin. Nung mag-uusap na, sa Recto, at kami, at saka si Kabagi, si Keiko, ayaw pumayag nila na daan sa plenary. Huwag na ikanida sa plenary, matatalo kayo. Magkaroon na lamang ka dapat sa bayam. So nangyari, hindi ako pumayag, para malaman talaga kung sino makapagkasaka, ang bumoto laban sa amin, ang pansan, dalawa lang, Kiko at saka si Rizal Tiberos. Lahat ng senador, kakampi ni Cynthia Villar. Pangatlong punto po, na binabanggit ko dito. Nung ma-approve na yung batas, yung dapat po pagkagawa ng IRR, dapat kayo kasama kami. IRR, hindi po kami sinama na mag-asaka. Kumontrata sa Los Baños at sa mga landlord at sa mga politiko, gumawa ng IRR, hindi kami kasali. Anong lumabas sa IRR? Wala man ang punto de vista na tayo kinabang ang mag-asaka. Sa batas, talo kami. IRR, talo kami. And pangatlo, so ano nangyari? Sa implementation po nito, agad-agad, yung pera ng kukulibi, yung pong 74 billion pesos from 84% San Miguel Corporation, agad-agad pinagati-hati ang 16 ahensya. DPWH, TESDA, lahat pinagbigay sa 16 ahensya. Doon nakalagay yung budget. Doon na kami hingi ng training. Sabi namin, kahit magbigay ka ng training araw-araw, linggo-linggo, kung training lang, hindi ulit ang industry ng liho. DPWH, pag-gawa ng kalsada, ang tumatakbo naman yan, negosyante sa sakya, wala naman sa mga mag-asaka. Binabarat pa rin ang presyo ng mga mag-asaka. Wala pa rin pagkulan. So, ibig sabihin, yung po nangyari yun, ay kusa, ibinalik lang ulit sa developer, ibinalik ulit sa mga Crony Marcos, danding ko ko yung pera ng kukulipi. Hanggang sa ngayon po, nasa 16 na ahensya, at saka nangasiwa po ng pera ng kukulipi, Trust Fund Committee. DBM, Treasury at saka DILG. Wala ang mag-asaka sa Trust Fund Committee. Hindi namin alam kung saan ginagamit ang pera namin bilang mag-asaka. Sila po ang nakaalam at saka ilang na siya. So yun po yung binabanggit namin na itong pera na kukulipi sa ngayon, hindi isinali ang nagbigay ng punto na ito, kundi sinulo ng pakinalban na nasa gobyerno po natin, bilang gobyerno na sa mga ng pera, doon sa gustong paglagay ng pera, hindi kami kinonsulta kung ano gusto natin mangyari sa pera namin. Tapos ang committee, wala kami. 16 na siya, press murder ng bangko. Doon po nakalagay yung pera na yun. Sana lang po, nagkaroon ng hearing sa Senate noong pong ng 18, noong 18 pala, noong May. Ano nangyari? Humarap po 16 na siya. Nagtatalo-talo, 5 years po ang implementation. Walang tagumpay na nangyari. Nagtatanong si Turkey ko ano nangyari, inisa-isa. Walang nangyaring pag-unlad sa mag-asaka doon sa pinpo ng kukulipi. Sapagkat, bakit po wala? Una-una, may kinabang lang ang mag-asaka sa kukulipi. Una, dapat kasama ka ng cooperative. Yun po, kapag hindi ka kasali ng cooperative, kahit hindi ka mag-asaka sa nyogat, hindi ka pwedeng makinabang o makipag-apply ng lugar niya. Pangalawa, may kinabang ka lang dyan, kung ikaw ay nakaresto, nang nasa coconut farmer registry na pinapatak ko ng PCA. Kapag hindi ka kasama ng kukopit, ng co-op at saka hindi ka nag-resto, hindi ka pwede makinabang ng pera ng kukulipi. So, ano sabi natin? Ilan ba nakaresto? Wala 3.5% po na populasyon ang dapat mga magsasaka dyan. Kakaunti ang nakaresto at kakaunti ang nakooperatiba. Halos kalakang bahagi ng pera, wala doon sa mag-asaka. Nandun po sa binabang kong crony at saka negosyante at mga agency, 16 ay sa merger ng bangko. Yung pera na kukulibit na ngayon. Wala sa magsasaka. Ang muli ko, ang tanong ko, ay kung may natitira pa, nagpera na magsasaka, 50 years pa ang implementation ng 50 years. Kung may natitira pa, hindi namin masagot. Hindi nga namin alam eh. Kasi hindi kami kasali sa Trust Committee. Sila lang po nakaalam. Dinaya kami. Yung pera galing sa amin, katuwang sila, nung na-implementa, sila na lang, hindi na kami kasali. Wala nang bigpaganap, wala nang selfie. Kung lang po, sabi ni Cynthia Villar, hindi kami dapat isama sa Trust Fund Committee. Wala naman ikang alam-alam sa kapirahan ang mga mag-asaka eh.
Eh, dapat magpasalamat nga sila. Sila magaling, turuan kami. Wala namang masama sa natin. Kaya lang, hindi kami pinabukan. Para lamang magkaroon ng tinig, pagawayaan, at atas pang tumitiko, tatadali, paano ba? Katusin na pera ng kukulibi. Hanggang po sa kasalukuyan. So, ergo, nung pong panahon na yan, hindi ipinagkait sa amin, pinagkait po sa mga magasaka ang pera ng kukulibi. Hanggang sa nagkaroon po ng batas, ganun pa rin. Tingin ko, mauubos ang pera, hindi kami may kinabang ng todo-todo. Pinagkakainin natin. Ang meron, retante, na ating program na ng PCA. Ang nakakalungkot ito, hindi ito pagdadamdam. Yung pong 16 na ahensya, may budget na mula sa GAA. DPWH, lista, may budget ng GAA yan na-approve ng Congress Talaga pa na pera from kukulibi. Dito bigyan yung budget ng ahensya, wala man. Diba? Ngayon, pupunta ka kahit mag-request ka ng training. Mag-request ka pera namin, utang ka sa bangko, interest. Pera nga namin yan So yun po yung sabi ko nga, hindi tama, hindi parehas, hindi patas. Kapag i-implement ng pera mula sa amin, dapat ibalik sa amin. O paano kinamita, dapat ganun ibalik. Ibabalik lamang sa kasabi ka ng cooperative. Nakaristo ka. Paano kung di ka nakaristo? Paano kung di kasama ng cooperative? Nangamatay na iba. Walang pera na may kinabang na magkasaka ko kulibin ng pagulay niya. Sino po yung status po ngayon? Ngayon po, sabi ng mga senador, nagkamali ka, kapulin na lang natin sa amiyatan na lang yung batas. Maniniwala po kami, pag amiyatan ng batas, kung yung mga senador mismo ay magiging nationalismo yung pag-iisip, maging makamag-asaka, magiging totoong Pilipino, at hindi magnanakaw. Pero nakukulibi po, wala bang po, dinakawan na kami. Paano pa naman ito sinakaw ng pera na yan Wala pang balita, ninakaw na sa amin pera namin. Babalik lang ngayon niya. Yan po yung sentimento ng ng mga magsasaka. Kaya yung sabi nga po, doon sa sabi po ng crisis, agriculture, mula po sa Pinaloka, 2027, kasaka na 99, hanggang sa Kukulibi, yan po yung mula po kay Marcos, ito nagsimula ang crisis na yan. Hanggang ngayon, kahit sino maging Pangulo, hanggat hindi nababago yung agrikultura, iatak lang po ng ating struktura na hindi kasama magsasaka kung hindi pag-uunlad, hindi ulat agriculture sa Pilipinas. Yun lang po, magandang umaga sa inyo lahat.